Apo, pumasok ka na ng bahay, gabi na. Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag ka nang maglalaro sa labas pagsapit ng alas 6? Baka kuhanin ka ng halimaw sa gabi. Wala naman daw pong halimaw sa gabi, Lola. Ang sabi ni Manong Junior, hindi daw sila totoo. Ay nakong bata ka, sa kanya ka naniniwala. Eh di naman dapat siya pagkatiwalaan. Halika na, pumasok ka na dito. Opo, Lola. Heto na po. Hindi naman po masama si Manong Junior eh. Basta maniwala ka sa akin. Magmula nang mawala ang anak ng matandang yon, naging baliw na din yon. Teka, Lola. May naririnig akong pagaspas ng pakpak. Ha? Ano po yun? Lola, may halimaw po sa taas ng bahay natin. Pumasok ka na dito, Apo, dalian mo! May pangyayari na ba sa buhay niyong hindi kayo halos makapaniwala na mangyayari yon sa buong buhay niyo? Tulad ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Paano niyo ito haharapin? O tulad ng ibang tao, tatakbo din ba kayo? Pero paano kung kasama mo sa pangyayaring yon ang iyong mahal sa buhay? Anong uunahin mo? Ang sarili mo o ang iba? I-comment mo nga sa baba kung anong opinion mo sa mga tanong na ito. At gusto nyo din bang malaman kung ano ang nangyari sa bata at sa kanyang lola o ano ang kanilang nakita? Halina't sama-sama tayong makinig at tapusin ang kwento hanggang dulo. Magandang araw, Sir Marvin, at sa buong team ng Sitio Pangil. Ako si Oscar, apo ng isang bantog na albularyo sa aming baryo noon. Tatawagin ko na lang siya sa pangalang Alberto. May katandaan na si Lolo Alberto. Hindi na din minsan makatayo ng walang alalay. Ngunit kahit ganoon, napakatalas pa ng kanyang pag-iisip. Kaya pa niyang magkwento sa amin ng iba't ibang pangyayari noong binata pa lang siya. At may isang pangyayaring tumatak sa aking isipan. Paniguradong ang aking ibang mga pinsan din ay hindi pa nakakalimot sa kwentong ito. Gusto ko sana itong ikwento sa inyo dahil madalas nakikinig ang aming lolo sa inyong channel. Bala ko sanang sorpresahin siya. Alam kong magugustuhan niya kung maririnig niya ang kanyang kwento. Naaalala ko pa, sinabi niya noon na nagsimula ang lahat sa pagdating ng isang liham at ang nakasaad doon ay may nanghihingi sa kanya ng tulong. Mukhang may nagpadala ulit sa akin ng liham, Anastasia. Anong liham? Teka lang, basa pa mga kamay ko. Kagagaling ko lang maghugas ng pinggan eh. Sinabi dito, kailangan nila ng tulong dahil ang kanilang lola ay may sakit na dinaramdam. Ibig sabihin ba niyan aalis ka na naman? Bakit ganyan ang boses mo, mahal? Hindi naman ako magtatagal. Patingin nga muna kung sagbayan yan. Baka yung malalayo na naman eh. Panigurado magtatagal ka kahit sabihin mong hindi. Teka lang. Nandito pala. Sa barangay... Oh, bakit ka huminto? Sa may malapit lang. Anong sa may malapit? Sabihin mo sa akin kung saan. Oh, bakit mo tinatago sa akin yan? Alberto, akin na yan! Hoy! Sinubukan kong ilayo sa kanya ang liham. Isa akong albularyo. Nilalapitan ng marami dahil isa ako sa mga bantog. At ang kasama ko ngayon ay si Anastasia, ang aking nobya. 2 taon na kaming nakatira sa iisang bahay. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Alam niyang kapag nagsikreto ako, maaaring pupunta ako sa delikadong lugar. Itataas ko pa sana ito nang mahablot niya ang kamay ko at kinuha ang halos lukot na papel. Napalunok na lang ako nang basahin niya ang sulat. Teka, ang barangay na ito? Di ba nangako kang hindi ka na ulit pupunta doon, Alberto? Ngunit may nangangailangan ng... Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo magbigay ng tulong. Anastasia, mahal ko. Matagal na naman ang pangyayaring yun. Tapatin mo nga ako, ha? Bakit hindi mo maayawan ang pagpunta doon? Alam ko may iba ka pang rason kung bakit eh. Wala na. Nasa harapan mo na ako, Alberto. Huwag mong subukang magsinungaling. Dahil araw-araw pa din akong binabangungot, Anastasia. Gusto ko siyang puntahan para manghingi ng tawad.
Napahilamos si Anastasia at umupo sa upuang gawa sa kawayan. Ramdam ko ang pag-aalala niya. Bago pa man kami lumipat dito at manirahan sa iisang bahay, dati na kaming magnobya noon sa barangay kung saan kami unang nagkakilala. Pero dahil sa isang karumal-dumal na pangyayari, napilitan kaming umalis sa barangay na iyon para na din sa aming kaligtasan. Pero 2 taon na ang nakakalipas, hindi ko pa din yon makalimutan. Tumingin ako sa daliri ni Anastasia. May plano na akong ayain siyang magpakasal sa susunod na buwan. Pero bago ang lahat, gusto kong kuhanin ang oportunidad na ito para gawin ang nasa isip kong tama. Hindi ka niya mapapatawad, Alberto. Pero umaasa pa din ako Hindi na... mo ba narinig ang sinabi niya bago tayo umalis? Papatayin niya tayo. Binantaan niya mga magulang ko na nasa ibang bayan nakatira. Hanggang ngayon nga para akong prano na iniisip ang kalagayan nila. Kaya gagawin ko to, mahal. Babalik ako sa kanya at kukuhain ko ang loob niya. Manghihingi ako ng tawad na hindi ako ang gumawa nun sa anak niya na baka... Pero kadugumang may gawa, Alberto. Hindi ko siya kadugo. Matagal ko na siyang sinumpa. Alberto, Kaya gusto kong itama ang lahat, Anastasia. Dahil kung tatakbo lang ako, anong pinagkaiba ko sa kanya? Napakagatlabi si Anastasia at lumapit sa akin. Marahan niya akong niyakap. Hindi na siya nagsalita. Alam kong natatakot lang siya sa maaaring mangyari pero naiintindihan niya ako. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa pisngi. Napabuntong hininga ako at marahang tumango. basta't ipangako mo sa akin na kapag alam mong delikado na babalik ka dito, ha? Walang mangyayaring masama sa akin, mahal ko. At sa aking pagbabalik, may sasabihin ako sa'yo. Bakit kapag bumalik ka pa? Eh ngayon, Sa pagbalik ko na lang, basta siguraduhin mo yung gagawin mo, ha? magiging maayos ang lahat, mahal ko. Eto ko din, may sasabihin ako sa'yo. Pati ikaw, nagtatago ka na rin ng sekreto? Oo naman, hindi lang ikaw. Halika na nga, kumain na tayo. Tumango ako at sinamahan siya papunta sa kusina. Sabay kaming kumain pero habang nagsasalo kami, hindi ko mapigilang mapaisip sa nangyari sa nakaraan. Ang sinasabi naming kadugo ay ang aking ama. Sa buong buhay ko, wala siyang nagawang tama kahit sa pagpapalaki sa akin. Yun din ang rason kung bakit kami iniwan ng aking ina. At isang araw, may nabalitaan na lang akong ginawa ng aking ama. At yun ang tuluyang nagpabago ng buhay ko. Pagkatapos naming kumain, naghanda na ako ng aking mga dadalhin. Nagtimpla ako ng tsaa, mahal. Eto, oh. Maraming salamat. Gusto mo bang tulungan kita? Sige, halika, umupo ka. Para ngayon ko lang ikaw kwekwentuhan sa mga ginagamit ko sa panggagamot. Kadalasan kasi, yung mga dahon lang na naituro ko pa lang sa'yo. Oo nga eh. Kaya nga gusto ko din tingnan ka mag-ayos ng gamit mo. Ano to? Parang latigo? Ah, ito? Oo. Gamit to ng dating nagturo sa aking maging albularyo. Si Manong Rando. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ah, oo. Naalala kong bago siya atakihin sa puso. Dumalo siya dito sa bahay, di ba? Tama ka. At sa kanya talaga ako nakakuha ng inspirasyon na ipagpatuloy itong ginagawa ko. At ito, bigay niya to sa akin. Ano yan? Buntot pagi. Saan ginagamit yan? Para to sa mga aswang. Yan ang sinabi niya sa akin noon. At ito din gawa sa bakal na punyal. Teka lang, bakit mo kailangang dalhin yan? Para ka namang sasabak sa madugong labanan at aswang. Diyos ko naman. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Palagi ko tong dinadala noon pa man. Hindi mo lang nakikita. Pero hindi ibig sabihin na may aswang sa lugar. Halos lumundag palabas ang puso ko. Ang mga aswang, alam kong maraming kwento na totoo sila. Halika nga dito, mahal ko. Ilang taon na ba tayo naninirahan sa baryo noon? Ang tagal na. Di ba? Wala namang kaso ng mga nagpapakitang aswang. Hindi ko naman sinasabing makakasalamuha ako sa paglalakbay ko. Papunta doon pero mas mabuting handa lang. Hindi nakakatulong ang paliwanag mo sa kaba ko, Alberto. Ganito na lang. Huwag mong isiping may ganung mangyayari sa akin. Tulad lang ng dati. Pupunta lang ako sa isang baryo at pagagalingin sila sa mga sakit nila. Ayoko mapahamak ka.
Alam kong walang magagawa ang salita ko kay Anastasia kaya hinalikan ko siya sa noo. Ito ang palagi kong ginagawa para kumalma siya. Humiwalay na ako sa kanya pero nanatili lang siyang nakapik. Hinalikan ko naman siya sa ilong at sa kabilang pisngi at unti-unti ko nang nakikitang gumuguhit ang ngiti sa kanyang labi. Nagmulat siya at nakita ko ang kanyang maluhaluhang mga mata. Ngumiti ako para ipakita sa kanyang magiging maayos ang lahat at hinalikan ko ang mata niya bago pa man tumulo ang kanyang luha. Hindi na nga siya nagsalita. Tinulungan niya na lang akong mag-ayos ng gamit ko. May mga gamot at iba pang pangontra sa aswang at mangkukulam ang dinala ko. Kahit alam kong hindi seryoso ang gagamutin ko, palagi ko lang dinadala ang mga gamit ko dahil yun ang una at huling habilin sa akin ni Manong Rando. Kinabukasan, naunang magising sa akin si Anastasia at sinigurado niyang nakakain muna ako bago umalis. Kailan ka uuwi? 3 araw magmula ngayon. Hindi ako magtatagal, mahal ko. Siguraduhin mo lang ha. Dahil kung hindi ako mismong pupunta sa'yo. Wag na, mahal. Nitong mga nakarang araw, madalas na madali kang mapagod. Walang mangyayari sa akin. Pangako. Basta, tuparin mo yung sinabi mo ha. Oo naman. Kailan pa ba ako napako sa mga pangako ko sa iyo? Sige, eto mga dadalhin mo. Mag-iingat ka ha. Ikaw din. Alam mo na ang mga kailangan na gawin ha, lalo na't mag-isa ka lang sa bahay. Huwag kang magbubukas ng pinto pagsapit ng gabi. Kahit na boses ko pa. Palagi akong umaga umuwi ha. Huwag kang mag-alala. Kapit-bahay naman natin si Manang Julie. Oo nga pala. Sinabayan ko na siya tungkol sa pag-alis ko. Magiging maayos lang ako dito. Ikaw ang inaalala ko eh. Maliban sa may kakaharapin kang sakit na hindi mo alam kung saan nagsimula, maaring magkita kayo ng matandang yon. Halika nga dito nang mapawi ko ang pag-aalala mo. Ayusin ko ang lahat, mahal ko. Tumango si Anastasia at inabot sa akin ang iba pang mga gamit ko. Dahan-dahan akong lumabas sa bahay at lumingon sa kanya nang sa huling pagkakataon. Ngumiti siya at kumaway sa akin. Kumaway din ako pabalik at sumakay sa nakita kong malapit na tricycle. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang manalangin ng tahimik habang papunta sa aming baryo. Sa loob ng 2 taon na hindi ko pagbalik, hindi ko alam kung anong sasabihin sa akin ng ibang mga taong naninirahan doon, lalo na't alam nila ang kwento tungkol sa aking ama. 30 minuto ang nakalipas. Dumating na ako sa aming baryo. Ang laki ng pinagbago ng baryo. Halos hindi na makita ang loob dahil sa taas ng mga puno at damo. Para namang naging gubat na sa amin. Mukhang madami na ding lumipat paalis ha. Ang tahimik na at sira na ang mga kubo na nakatayo noon. Nandito pa kaya siya? Teka, may tao ba doon? Parang may naririnig akong mga yapak ng tao. Teka, magmamadali na lang ako. Anak ng... Anong ginagawa ng hayop na to dito? Sinong walang awang may gawa nito sa patay na kambing? Parang may kakaiba. Hindi na tong dating baryong kilala ko. Kinakailangan ko na magmadali at pumunta sa bahay ni Aling Marion. Pangalan niya ang nasa liham. Mabilis akong naglakad habang inaalala ang daan papunta kina Aling Mario. Nang mas lumakas ang yabag sa aking likod, mas lalong bumilis ang lakad ko hanggang tumakbo na ako. Ramdam ko ang pagtagaktak ng pawis ko habang may hawak akong patalim na nasa loob ng dala kong gamit sa kabilang kamay. Biglang may naramdaman akong presensyang nasa aking kanan, kaya agad akong lumingon at doon nanlaki ang mata ko nang makita ko agad ang taong iniiwasan ko agad na makita. Napalunok ako. Hindi ko namalayan na ilang hakbang lang mula sa akin ay ang isang malaking bato, dahilan para matisod ako at malakas na tumama ang ulo ko sa ugat ng malaking puno. Nanlabo ang paningin ko, saka unti-unti akong nawalan ng malay. Bigla akong naalimpungatan nang may maramdaman akong matigas na kamay na sumasakal sa akin.
Sinubukan kong huminga pero hindi ko magawa hanggang sa nawalan ulit ako ng malay. Nasaan ako? Kanina may sumasakal sa akin. Sino yun? Gabi na pala. Nakita ko kanina si Manong. Ibig sabihin, nandito pa din siya. Alberto! Teka, ikaw nga. Kian? Nandito ka. Bumalik ka. Anong ginagawa mo dyan sa damuhan? Anong nangyari? May nararamdaman akong humahabol kanina at bigla akong natisod. Tumama ang ulo ko sa matigas na ugat ng puno at nawala ng malay. Humahabol? Anong ibig mo sabihin? Halika, aalalayan kita. Ayos lang. Salamat. Hindi ko din alam kung ano o sino ang humahabol sa akin. Hindi ko siya nakita. Ganun ba? Baka guni-guni mo lang yun at galing yun sa mga mababangis na hayop dito. Oo nga. Pero kakaiba kasi. May nakita din akong patay na kambing na nakalambitin. Nakalambitin? Saan? Doon sa hindi kalayuan dito. Galing ako doon pero wala akong nakita. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako sa nakita ko. Ay, alam mo, kailangan mo lang magpahinga. Doon ka ba tutuloy ulit sa bahay niyo dati? Hindi, may pupuntahan ako. Saan? Sasamahan kita. May dala akong gasera. Paniguradong magiging madilim ang paglalakbay mo doon. Sige, salamat ah. At pasensya na. Ang tagal ko na kasing hindi nakakabalik dito. Nandito pa din sa akin ang pag-aalala. Pag-aalala? Bakit? Sinabi mo naman na wala kang kinalaman sa nangyari, di ba? Ha? Wala. Huwag mo nang pansinin ang mga sinabi ko. Alam ko nakaraan na yun at kung ayaw mo ng pag-usapan, wala namang problema. Saan ka nga ulit pupunta? Kina Aling Marion. Sa matandang yon. Bakit? Anong gagawin mo sa kanila? Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Pero isa na akong albularyo. Teka, talaga? Sinasabi mo pa lang yun sa akin. Tinotoo mo pala. Matagal ko na din namang sinasabi sa'yo na gusto kong gawin to. Oo nga, naalala ko. Pasensya na. Natutuwa lang akong natupad mo ang pangarap mo. Naging maayos na ba ang kalagayan yun sa bago niyong bahay? Oo, ayos lang naman. Ikaw, nandito pa din bang nanay mo? Si Chatanya. Wala. Lumipat na din sila. Talaga? Ikaw, hindi ka ba sumama? Ako? May kailangan pa akong gawin eh. Bago pa man ako makapagtanong ulit, huminto na si Kian at tumingin ako sa harapan. Nandito na pala kami sa bahay ni Aling Marion. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid, pero winaksi ko lang muna ito at lumingon ulit kay Kian. Siya ay isa sa mga naging barkada ko noon dito sa aming baryo. Malapit kami sa isa't isa, pero kalaunan, naramdaman ko ang paglayo niya sa akin. Kimit lang siyang ngumiti sa akin saka tumalikod. Pero bago pa man siya umalis, huminto siya at lumingon sa akin. Mag-iingat ka. Ayon sa pagkakabalita ko, wala na sa tamang pag-iisip si Aling Marion. Anong ibig mong sabihin? Bakit umalis ka agad si Kian? Anong hindi nasa tamang pag-iisip? Mukhang may tao naman sa loob. Tao po! Ako po ito, si Alberto. Ang albularyong binigyan niyo ng liham. Teka, ang albularyo daw. Pero mama, natatakot ako. Baka hindi siya tao. Kung ano-ano ang sinasabi niyo ni nanay, kailangan nga natin siyang gamutin. Bitawan mo ako. O isa! Magandang gabi po. Teka, Alberto? Ang anak ni Lando? Ikaw pala ang sinasabi nilang bantog na albularyo. Ako nga po, Manang Rosita. Magandang gabi po. Sige, pumasok ka, iho. Maraming salamat po. Ramdam ko ang pagkailang ni Manang Rosita lalo na't hindi ako ang inaasahan niyang makita. Alam kong kahit 2 taon na ang nakalipas, sariwa pa din ang nakaraan. Pagpasok ko sa bahay nila, may kakaiba akong naamoy. Napatingin ako sa taas at mas lalong tumapang ang naamoy ko. Lumingon ako kina Manang Rosita at napansin kong wala silang naamoy. Tumingin ako sa bata na kanina patingin ng tingin sa kanyang lola. Ano po nangyari kay Aling Marion? Ilang taon ka na bang albularyo? 2 taon na. Alam mo ba ang ginagawa mo?
Sigurado ka ba? Alam ko po lahat ng ginagawa ko. Naintindihan ko pong hindi kayo komportable dahil sa aking nakaraan. Pero hindi ito ang pinunta ko dito. Nag-aalala ako para sa kaligtasan namin. Hindi ako tulad ng ama ko. Kung talagang alam mo ang ginagawa mo, alamin mo ang sakit ng nanay ko. Mawalang galang na humanang ha. Pero hindi po ako manghuhula. Kailangang malaman ko kung ano nangyari noon at kung bakit naging ganito siya. Alam mo, mukhang nagkamali kami ng pinadalhang liham. Naamoy niyo ba yung masangsang na amoy? Anong pinagsasabi mo? Anong masangsang na amoy? May naamoy ako, Manang Rosita. Hindi ko alam kung saan to galing pero kakaibang amoy. Hindi ito galing sa tao. Anong ibig mong sabihin? Yun ang sinabi ko, nanay, na halimaw. Nandito ang halimaw sa bahay natin. Kuminahon ka nga. Bukas na bukas doon ka muna titira sa tiyahin mo sa syudad. Diyos ko! Ano yun? Dito lang kayo. Huwag kayong lalapit doon sa pinagmula ng ingay. Anong ibig mong sabihin? Sino ang gumagawa ng ingay? Ay! Diyos ko, aswang! Lumayo ka sa akin! Anong nangyayari kay nanay? Anong aswang? Isang balbal. Ito ang sinasabi sa akin ni Manong Rando. Masangsang ang amoy at may kakayahang bangunguti ng mga biktima nito. Hindi ako makapaniwalang mayroong aswang sa aming baryo. Nasa panganib si Aling Marion. Palibutan niyo siya ng asin at bawang. Dalihan niyo! Asin at bawang! Kuhain mo yung iba, panak! Nahihirapan na si nanay! Mabilis akong kumilos papunta sa parte ng bahay kung nasaan ang aswang. Agad kong kinuha ang asin at bawang na dala ko at hinagi sa bubong. Isang malakas na hiyaw ang pumalibot sa buong bahay bago nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Ramdam ko ang pawis sa aking katawan. Hindi pa din ako makapaniwala na mayroong ganitong nilalang sa aming baryo. Ibinalik ko ang mga gamit ko sa lalagyan at lumingon. Nakita kong nakatayo at gulat si Manang Rosita. Anong nangyayari? May aswang sa baryong ito? Kababalik ko lang dito mula sa syudad. At Diyos ko! Hindi din ako makapaniwala. Ang mga nilalang na tulad nila ay hindi basta-bastang sumusugod sa isang baryo. Anong ibig mong sabihin? May kutob akong may nangyayari sa baryong to. Hindi kita maintindihan. Uminom ka muna, Manang, ng tubig. Namumutla kayo. Kailangan kong tingnan ang kalagayan ni Aling Marion. Manong, tulungan niyo po si Lola. Kasalanan ko po kasi hindi ako nakinig nung gabing yun. Sana hindi na lang ako lumabas. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari, iho? May halimaw na muntik na akong tangayin pero nahila ko ni Lola. Papasok sa bahay. Pero simula nun, hindi na naging maayos ang kalagayan niya. Ilang araw na simula nang mangyari to. Nung isang linggo po, Maliban doon, may nararamdaman ka bang kakaiba dito? may naririnig din po akong ingay ng sanggol tuwing gabi. Pero di po akong lumalabas dahil natatakot po ako. Bata, Teka, may naririnig akong iyak ng sanggol. hindi dapat tayo agad maniwala sa naririnig natin eh. Bakit naman hindi? Baka siya ang tangayan ng aswang na nasa labas. Ngunit sino ang mag-iiwan ng sanggol sa labas? At sinabi ng anak mong palagi siyang may naririnig tuwing gabi. Wala din naman kayong nakikitang sanggol sa umaga, di ba? Ibig sabihin, hindi ito totoong sanggol. Anong ibig mong sabihin? Isa ding aswang ang sanggol? Mas maganda maging alerto tayo. Ang sanggol na naririnig natin ay maaaring isang tiyanak. Mahabaging Diyos. Kung ganoon, kinakailangan nating umalis dito. Bukas na bukas, delikado na. Kung yan ang ikakapanatag ng loob nyo, maaari nyo yung gawin. Mas maganda yon para malayo si Manang Marion sa kapahamakan. Napalingon kaming dalawa kay Aling Marion. Mahimbing na siyang natutulog pero pansin ko pa din ang pangangayayat ng kanyang katawan. Inayos ko naman ang mga asin at bawang na pumapalibot sa kanya at naglagay din ako ng bendita sa kanyang paanan bilang proteksyon niya. Bigla kong naalala ang aking ina na namatay dahil sa sakit. Napatikhim ako at lumayo saka tumingin kay Manang Rosita. Inayos ko ang mga gamit ko. Mukhang hindi na siya gagambalain ngayon ng mga aswang. Para mas mabigyan pa kayo ng proteksyon, maglagay kayo ng asin at bawang sa bawat bintana at pinto nyo. Mukhang kinakailangan ko nang umalis dito. Aalis ka? Hindi ba't mas delikado? Pero hindi ko din kayo pipilitin na patuloyin ako, Manang. Hindi pa rin maiiwasan ang pag-alala ko sa nakaraan. Pero hindi din ako ganoong tao para ipahamak ka sa labas.
Magkaibigan pa din naman kami ng yumaumong nanay. Alam ko kung bakit kayo nagkakaganyan, Manang. Hindi ko kayo masisisi. Pero marami pong salamat sa pagpapatuloy niyo po sa akin dito. Walang anuman. Sige na, may kwarto dong walang natutulog. Doon ka na lang muna. Dito Alberto. Maraming salamat ulit sa pagligtas kay nanay. Tungkulin ko yun bilang manggagamot. Walang anuman. Tumango siya sa akin at pumunta sa kwarto kung nasaan si Aling Marion. Umupo ako sa kama at napatulala sa dingding. Maraming pumapasok sa isipan ko. Hindi lang isa ang maaaring lahi ng aswang na nandito sa aming baryo. Kung ganun na lang, hindi ito normal na pangyayari dahil madalang magsama-sama ang mga aswang sa iisang baryo. Naglagay ako ng asin sa bandang bintana bago humiga sa kama. Ilang minuto akong nakatulala sa taas at hindi pa din makatulog kaya naisipan kong lumabas muna. Nakita ko naman sa sala si Manang Rosita na umiinom ng alak. Nakita niya ako at itinaas niya ang baso. Hindi ka rin ba makatulog? Eto, makatutulong ito para makatulog ka ng maayos. Marami pong salamat. Ayos lang. Ganun ba? Nag-aalala po ba kayo na baka gambalain ulit tayo ng aswang? Hindi. Patawad sa ginawa ng tatay ko. Hindi. Huwag kang maghingi ng tawad. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang ama mo ang walang hiyang may gawa noon sa anak ni Paring Junior. Kahit na, alam kong hindi niyo pa din maiiwasan mag-isip ng masama sa akin dahil anak niya ako. Tama ka. Pero sa tuwing naaalala ko ang nanay mo, ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa'yo bago siya namatay, alam kong noon pa lang hindi ka tulad ng ama mo. May mga bagay lang talagang nakakaapekto pa din sa aming mga naninirahan dito dahil kahit baliktarin man ang mundo, sabi mo pa, anak ka ni Lando. Sa totoo lang po, akala ko magbabago na si tatay dahil sa pagkamatay ni nanay. Pero mas lumala pang sitwasyon niya. Noong mga dalaga pa lang kami, sinabihan ko na yung nanay mo na layuan ang tatay mo. Pero minsan nga, bulag ang pag-ibig. Biglang bumalik sa alaala ko noong mga panahong inaabuso din ni tatay si nanay. Yun din ang ibang rason kung bakit lumala ang sakit ni nanay dahil din kay tatay. Napayukom ako nang biglang pumasok din sa alaala ko ang panahong nakita ko ang babaeng nakahandusay habang umuulan at si tatay ay nakapatong sa dalaga. Walang naging masaya sa mga tao dito sa pagkakakulong ng ama mo, Alberto. Kahit si Paring Junior, hindi na siya makausap. Palaging nasa bahay lang niya. Kayo po Manang, gagawin ko ang tama. Manghihingi ako ng tawad. Ang bagay na hindi maibigay ng tatay ko. Iho, hindi ko masasabing magandang ideya yan. May naririnig pa din akong usapan sa tuwing makikita ni Paring Junior ang bahay ninyo. Palagi siyang nagagalit o nagwawala. Hindi ko po siya masisisi kung yun ang kanyang nararamdaman, Manang. Nawalan siya ng anak. Kung ano man ang magiging desisyon mo, Iho, mag-iingat ka. Lalo na't may mga halimaw na umaaligid sa ating baryo. Ang mas mabuti pa, bumalik ka sa inyo at kalimutan ng nangyari dito. Yun din ang gagawin ko, Alberto. Maraming salamat sa pag-aalala, Manang Rosita. O siya, nakakaramdam na rin ako ng antok. Mauna na ako matulog sa'yo. Nilagyan ko na rin ng asin at bawang ang bawat sulok ng bahay. Tumango ako at pumunta na siya sa kwarto kung nasaan ang kanyang anak. Pinagmasdan ko ang buong paligid at pinakiramdaman kung mayroon pa ding pumapalibot sa bahay. Napahawak ako sa dibdib ko nang hindi pa din mawala ang bigat na nararamdaman ko. Alam kong mayroon pa ding nakamasid at mayroon sa labas naghihintay ng tiyempo na mapasok ang bahay. Nilagyan ko ng tali ang mga bintana at pinto, saka pumunta na sa aking kwarto para magpahinga. Hindi nagtagal, nakatulog na ako. Kinabukasan, naalimpungatan ako nang marinig ko ang sigaw ni Manang Rosita. Ang anak ko! Ang anak
anak ko si Anton nawawala! Ano nangyari, Manang Rosita? Nagising ako ngayon na hindi ko kasama ang anak ko. Wala na siya sa tabi ko. Diyos ko! Imposible. Nakatali ang lahat ng bintana at pinto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala siya, Alberto. Huwag po kayo mag-alala. Hahanapin ko si Anton. Mula sa kusina. Hindi ito magagawa ng isang aswang. May pangontra akong nilagay. Ibig sabihin, tao ang may gawa nito. Anong ibig mong sabihin, Alberto? Kinuha ang anak ko ng tao? Pero sino? Huminahan po kayo, Manang. Aalamin ko lahat. Ang mabuti sa ngayon ay samahan mo muna si Aling Marion. Ngunit paano ang anak ko? Paano kung may nangyari sa kanyang masama? Maniwala po kayo sa akin. Walang mangyayaring masama sa kanya. May matalas akong pandinig. Kung sakaling kinuha siya ng purasahan, maririnig ko ang iyong anak. Ay, ibig sabihin, kakilala lamang natin? Yun ang aking hinala. Pero sa ngayon, sundin niyo muna ang sinabi ko. Hahanapin ko si Anton. Diyos ko! Mahabaging Panginoon, tulungan mo ang anak ko! Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad akong tumakbo palabas. Bumungad sa akin ang bakuran ni Aling Marion na halos mukhang gubat na dahil hindi ito nalilinis. Pinagmasdan ko ang mga dahon at tiningnan ko ang lupa. May napansin akong maliliit na yapak, kaya agad akong nabuhayan ng loob. Sinundan ko ang yapak na ito hanggang makarating ako sa harap ng malaking puno. Anton! Anton, nasan ka? Alam kong nandito lang siya. Saan siya maaaring magpunta? Ano to? Anton! Bakit nandito siya at walang malay? Anton! Ay, salamat. Salamat naman at ahis pa rin ang kanyang pulso at wala siyang galos sa katawan. Pero, sinong may gawa nito? May tao dito, maliban sa amin. Nararamdaman kita! Kung sino ka man, bakit mo kami pinaglalaroan? Ikaw ba may pakana kung bakit nangyayari to sa baryo? Oh, ang boses na yun, nandito siya. Alberto! Layuan mo ang anak! Walang iyak ka! Manang Rosita, ano po nangyayari? Layuan mo ang anak ko! Ikaw ang may gawa nito sa kanya! Pinagkatiwalaan kita! Pero tulad nga ng nausap-usapan, nagmana ka sa ama mong hayop! Wala akong ginawang masama sa kanya. Nahanap ko lang siya dito. Lahat ng sinabi mo sa akin ay pinano mo. At akala mo hanggang huli, maniniwala ako sa'yo? Kung hindi ko pa nakita ang liham sa pinto! Anong liham? Manang, wala akong ginawa kay Anton. Lumayo ka sa amin! Mamamatay tao ka! Hindi, maniwala ka sa akin. Hindi ko yun magagawa sa isang bata. Kung nagawa ng tatay mo sa isang dalagang babae, sa anak ko pa kaya? Hindi, nagkakamali ho kayo. Alam mo ba kung anong nasa sulat? Minalaan akong kukuhain mo ang isa sa mga mahal ko sa buhay! Napakawalang hiya mo talaga! Kukuhain ang isa sa mga mahal mo sa buhay? Dumagundong ang puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ito ang eksaktong salita na sinabi ni Manong Junior sa akin. Nanginginig man ang paa ko. Pinilit kong tumayo at tiningnan si Manang Rosita. Naglakad siya pa atras habang yakap si Anton. Bigla kong naalala si Manang Mario. Nanlaki ang mata ko at tinuro ang bahay ni Manang Rosita. Kinakailangan natin puntahan sa Aling Marion. Nasa kapahamakan ng buhay niya. Anong pinagsasasabi mo? Maniwala kayo sa akin. Mamamatay ang nanay mo. Nandito na tayo. May mga bakas sa lupa. Papunta sa loob. Diyos ko! Ang nanay! Ah! Nanay! Napaupo si Manang Rosita nang makita ang katawan ni Aling Marion na bulwak ang tiyan habang nakatali ang leeg sa taas. Kumalat ang dugo sa buong silid habang ako ay hindi makagalaw. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Alam kong hindi ito kagagawa ng isang tao, kundi halimaw. Ang lahat ng bawang at asin ay wala na sa kama ni Aling Marion. Biglang bumalik sa alaala ko ang tawa ni Manong Junior.
Umiling ako ng maraming beses. Pilit kong iniisip na hindi totoo ang lahat at mali ang hinala ko. Dahan-dahan kong kinilos ang katawan ko at pumunta sa katawan ni Aling Marion para tanggalin ang tali nito. Hindi ako pinigilan ni Manang Rosita. Nasa kanlungan pa din niya si Anton. Pagkababa ko, kumuha ako ng tela at tinakpan ang katawan ng matanda. Hinayaan ko lang muna si Manang Rosita. Nanatili akong nasa tabi niya hanggang magdesisyon siyang ilibing na si Aling Marion. Wala akong pera upang magkaroon ng maayos na libing si nanay. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito, Alberto. Ililibing natin siya ng maayos, Manang. Patawarin mo ako, hindi ko siya naprotektahan. Hindi. Ako ang naghihingi ng tawad dahil pinaghinalaan kita. Hindi ko alam na patibong pala ito ng mga halimaw. Huwag po kayong mag-alala. Sa abot ng makakaya ko, susubukan kong alamin kung sino ang may gawa nito. Sa ngayon, kinakailangan muna nating ilibing si Aling Marion at kailangan yung umalis din sa baryong to. Ngunit mas malalagay ka sa kapiligruhan, iho, kung nakaya nilang gawin ito sa aking ina. Kung hindi ko lang inaalala ang kaligtasan ni Anton, ako mismo ang hahanap sa halimaw na yon. Mas mabuting unahin niyo muna ang kaligtasan niyo, Manang. Maraming salamat sa lahat, iho. Masakit sa akin ang nangyari kay nanay, pero kung wala ka, baka pati kami ay wala na din. Ngumiti ako at pinagpatuloy ang paglibing kay Aling Mario. Pagkatapos, nag-alay kami ng dasal para sa kanyang kaluluwa saka pumasok na muli sa bahay. Nilinis namin ang dugo na nasa sahig at pagkatapos ng lahat, nag-asikaso na si Manang Rosita sa kanyang pag-alis. Umupo naman ako sa sala. Hindi alam kung anong sunod kong gagawin. Alberto, nandito ka ba? Sinong nandyan? Parang si Kian. Sandali lang ho. Oh, Alberto, akala ko umuwi ka na sa inyo. Kamusta? Gumaling na ba si Aling Marion? May halimo sa baryo natin, Kian. Ha? Anong sinasabi mo? Halika, pumasok ka na muna. Magandang tanghali po, Aling Rosita. Kamusta na po si Aling Marion? Magandang tanghali. Wala na siya, iho. Po, paano wala na siya? Anong nangyari? Kinain siya ng isang asuhang. Hindi ko alam kung anong uri ito, ngunit nakakaya nitong makatapat sa sinag ng araw. Anong kaibahan to? Totoo ang sinasabi namin. Hindi naligtas dito sa baryo. Tama si Alberto, Kian. Kaya, kinakailangan na nating umalis dito. Hindi agad nakapagsalita si Kian. Napahilamos ito at tumingin sa labas. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero may kakaiba akong napansin. Biglang lumingon siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Bagay na hindi ko alam kung bakit niya ito nararamdaman ngayon. Albularyo ka, hindi ba? Kailangan mo tong gawa ng solusyon. Maaaring umalis ang lahat ng mga tao dito. Kung hindi aalis ang sinasabi mong aswang. Kuminahon ka muna. Kung ano man to nangyayari, ang mas mabuti ay lumipat na muna. Hindi ako lilipat. Nandito ang buhay ko, Alberto. Dito ako lumaki. Dito nagkaroon ng muwang. Ayokong umalis. At sana matulungan mo ako. Hindi ka naman tulad ng ama mo, hindi ba? Kailanman, hindi ako tulad niya. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko, Kian. Maraming salamat, kaibigan. Hindi ka pa din nagbabago. Anong sinabi mo? Wala. Masaya lang ako, Alberto. Naniniwala akong tutulungan mo kami. Mga iho, baka gusto niyong kumain muna. Nagluto ako ng pagkain bago kami umalis ng anak ko. Ah, si Anton? Tumango si Manang Rosita saka inimbitahan kami sa kusina. Hindi pa din mawala ang mabigat na pakiramdam ko habang kasama namin si Kian. Biglang bumukas ang kwarto at lumabas si Anton. Mukhang kagigising lang niya simula kanina. Agad namang lumapit si Manang Rosita at tiningnan ang kalagayan ni Anton. Sa gilid ko,
Napansin kong nakatitig din si Kian sa bata. Umiwas ako ng tingin at tumitig sa aking kutsara at tinidor. Kian, saan nang galing ang mga butil ng asin na nasa damit mo? Ha? Anong butil ng asin? Eto. Kanina nung nagluluto ako, natapunan yata. Nagluluto? Parang imposible naman yatang umabot din yun sa bandang likod mo, di ba? Alberto, napapraning ka na ba? Anong pinagsasabi mo? Na ako ang pumasok dito? Paano mo nalaman? Ang ano? Paano mo nalaman na may pumasok dito? Hindi pa naman namin nakakwento yun sa'yo. Nagkatitigang kami ni Kian. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi din ako makapaniwala. Ayokong maghinala pero ang ekspresyon niya ngayon ay nagsasabi sa akin ng lahat. Dahan-dahan siyang naging seryoso. Sumilay ang malademonyong ngiting hindi ko inaasahan. Umusbong ang kaba ko sa aking dibdib. Pupunta sana ang tingin ko sa mag-ina nang biglang mahagip ng mata ko ang nakataas na kamay ni Kian. Ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko na lang ang pagbaon sa aking kamay ng tinidor. Malakas akong napahiyaw. Sumirit ang dugo ko sa lamesa. Napatingin naman si Manang Rosita sa amin. Kian! Bakit mo to ginawa? Pinatayin niyo siya! Pinatayin niyo siya! Diyos ko! Alberto! Bakit? Umalis na kayo, Manang! Umalis na kayo! Anak, halika na! Hindi kayo makakatakas! Anong kasalanan ko, Kian? Magkaibigan tayo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Matagal na kitang sinumpa, Alberto. Simula nang patayin ng pamilya mo ang kaisa-isa kong mahal. Anong ibig mong sabihin? Ang ginahasa ng ama mo. Ang babaeng namatay sa gitna ng damuhan. Nobya ko siya. Hindi ko alam. Wala kayong alam dahil tinatago namin. Pero nung araw na yun sana ang araw na hihingin ko ang kamay niya kay Manong Junior. Pero ano? Mga hayop kayo! Kian, patawarin mo kami. Ako lang nanghihingi ng tawad sa'yo. Bubuhayin ba ng salita mo ang babaeng mahal ko? Patawarin mo kami, Kian. Alberto, ipaparamdam namin sa iyo ang pakiramdam ng ginawa ng ama mo. Papunta na ngayon dito si Anastasia. Anong gagawin mo? Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko nalaman na kayo pa din ni Anastasia? Paghandaan mo ng plano ko. Ang paghihiganti namin. Huwag mo siyang idamay. Ako na lang. Ako ang patayin mo. Walang silbi ang lahat kung mamamatay ka agad, Alberto. Tumayo siya at umalis. Pinilit kong tanggalin ang tinidor sa aking kamay. Nang magawa ko na ito, agad akong tumakbo palabas at hindi ko na nakita si Kian. Tanging malamig na hangin ang bumungad sa akin. Napasabunot ako sa aking buhok. Nagsimulang mamuo ang kaba sa aking dibdib, lalo na't alam kong papunta ngayon dito si Anastasia. Sa may malayo, may nahagip akong figura ng tao. Nanigas ang katawan ko nang makilala ko kung sino ito. Hindi ko na naramdaman ang kirot sa aking kamay. Wala sa sarili akong tumakbo papunta kay Manong Junior, pero pagkalagpas ko sa malaking puno, nawala siya. Hinihingal akong napahawak sa tuhod ko. Isa lang ang nasa isip ko. Alam kong kailangan ko mismong harapin ang kinatatakutan ko. Buong lakas akong tumayo at naglakad papunta sa bahay ni Mang Junior. Nawala na lahat ang iniisip ko ngayon, kahit na ang kaligtasan ni Manang Rosita at Anton ay hindi ko na maisip. Pagdating ko doon, bumalik ang lahat ng alaala ko. Ang pagpapakita ng mabuting loob ni Mang Junior. Kusang tumulo ang luha ko. Alam kong hindi ko kasalanan, pero kailangan ko itong harapin dahil pamilya ko pa din ang may gawa noon sa kanya. Manong Junior, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Ngunit gusto kong sabihin, humingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ng ama ko sa anak niyo. Alam kong walang kapatawaran to, ngunit nagmamakaawa ako. Huwag mo nang idamay ang ibang mga mahal ko sa buhay. Kung gusto mong maghigante, sa akin na lang. Ako na lang ang patayin mo. Kahit ako, hindi ko mapapatawad ang ama ko sa ginawa niya. At kinakailangan niyang pagbayaran ng lahat.
At ginagawa niya na ito, Manong Junior. Nakakulong na siya. Manong Junior, anong narinig kong ingay sa loob? Nasa loob ba si Manong Junior? Manong Junior, anong mga to? Puno ng mga litrato ng iba't ibang uri ng aswang ang kanyang bahay. Isa, dalawa, tatlo. Ang kwento sa akin ni Manong Rando, ang pag-iisa ng 10 aswang upang pamunuan ng isang lugar. Bakit ito ginagawa ni Manong Junior? Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman kong maraming klase ng aswang ang pumunta dito sa aming baryo. At dito sa kanyang litrato, 2 na lang ang kulang. Ang manananggal na kumakain ng buntis. At ek-ek. At may nakasulat ditong bata. Hindi. Kung sakaling maboto, lahat ng taong naninirahan dito ay mapapahamak. Magaling. Tunay ngang isa kang bantok na albularyo. Manong Junior, Hindi ko inaasa na pagtalo mo, Alberto. Manong, patawarin niyo ako. Hindi ko na yan gustong marinig iyo. Wala na yan sa bukabularyo ko. Nagmamakaawa ako. Huwag mong idamay ang mahal ko sa buhay. Ako na lang. Hindi mo hawak ang pangyayari, Alberto. Hindi ikot ang mundo mo dahil lang sinabi mo gusto mong ikaw lang ang madadamay. Huwag mong gawin to, Manong. Madadamay ang ibang tao. Wala akong pakialam. Noong namatay ba ang anak ko, may pakialam sila? Wala! Lahat ay nakalimutan na ang nangyari na. Para bang walang silbi ang buhay ng anak ko. Hindi totoo yan, Manong. Alam mo, iyo, hindi pa kita inaasahan na magpunta dito. Hayaan mong tulungan kitang bumalik sa lugar kung saan ka dapat nandun. Hindi. Lumayo ka sa akin. Alam mo bang naandito na ang nobya mo? Nanigas ang katawan ko sa sinabi niya. Hindi ko na napansin na kumuha si Manong Junior ng kahoy at naramdaman ko na lang na may tumamang matigas na bagay sa ulo ko, dahilan para mawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong paghipo sa aking pisngi. Biglang nanuot sa aking ilong ang isang pamilyar na bango. Kusang pumintig ang aking puso. Dahan-dahang nagmulat ang aking mata at kahit malabo pa ito ay agad kong nakilala kung sino ang nasa harapan ko. Hindi pa ako agad naniwala at malakas na hinablot ang kanyang kamay. Mahal, ako ito. Nasasaktan ako. Anastasia, bakit ka pa pumunta dito? Nasaan tayo? Teka, ang bahay na to. Ang dating bahay namin to. Huwag mo muna akong tanungin at sagutin mo muna ako. Bakit hindi mo sinabing muntik ka nang mapahamak sa gubat? Ano nangyari doon, ha? Kung hindi lang ako sinulatan ni Kian, hindi ko malalaman. Sinulatan? Hindi. Kailangan nating umalis dito. Anong nangyayari sa'yo, Alberto? Hindi ka dapat nandirito. Bakit ka ba naniwala sa liham? Anong ibig mong sabihin? Alam mo bang umiiyak ako habang papunta ako dito? Iniisip ko kung paano ka na, tapos ito ngayon parang kasalanan ko pa. Hindi, Anastasia. Makinig ka sa akin. Delikado Gising ang... ka na pala, Alberto. Kian, anong ginagawa mo dito? Hindi mo na ba naaalala? Ako ang nagligtas sa'yo. Anong nagligtas? Kasama ka sa... Alberto, bakit mo sinisigawan si Ian? Siya na nga nagmagandang loob sa'yo eh. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang lalapit sa Kian na yan. Huwag kang lalapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa kanya, Kian. Teka, ano to? Bakit ba nakatali ang aking isang paa? Alam ko magiging ganito ka, kaya pinili mo na naming itali ka. Pasensya ka na, Anastasia. Hindi ko alam kung anong nangyari sa nobyo mo. Anong nilili lang niya tayo? Maniwala ka sa akin. May aswang sa baryong to. Ito nga ang sinasabi ko sa iyo, Anastasia. Kahapon niya pa akong kinukumbinsi na mayroong aswang. Hindi ko alam kung kaluluwa ang sumanib sa kanya dahil kailanman walang aswang dito sa ating baryo. Anastasia, maniwala ka sa akin. Tanggalin mo ang tali ko. Ang mabuti pa magpahinga ka muna, Alberto. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Oh, Manang Rosita, nakapag-init na ba kayo ng tsaa? Mas mabuting bigyan mo muna si Alberto ng mawala ang kaba. Manang Rosita, bakit nandito ka? Tumutulong siyang gumaling ka na, Alberto. Nandito lang kami para sa'yo kaya huwag kang mag-alala. Manang, nasan si Anton? Si Anton? Pinauwi ko na sa amin. Bakit mo hinahanap? Anong nangyayari sa inyo, Manang? Binantaan ba kayo ni Kian? Alberto, bakit mo palaging sinisisi si Kian? Dahil siyang kalaban dito, Anastasia. Lumayo kayo sa kanya. Kalaban! Siyang tumulong sa'yo nang nasa gubat ka. Hindi ako nasagupat.
Pumunta ako sa bahay ni Manong Junior at nakita ko ang binabalak niya. Bubuin niya ang 10 lahi ng aswang at ang lahat ng to ay sasaktan ng mga taong naninirahan dito. Alberto, nagmamakaawa ko. Alam kong marami kang pinagdaanan simula nang bumalik ka dito pero wag namang ganito. Maniwala ka sa akin. Si Manang Rosita, di ba? Pinatay ng aswang ang iyong nanay. Nasaksihan niya ang lahat. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Alberto. Namatay ang nanay ko dahil inatake siya sa puso. Hindi. Pumunta ako sa inyo. Nung nawala si Anton, pagbalik natin. Hindi ka kailanman pumunta sa bahay. Ngayon ko lang din nalaman na ikaw pala ang albularyo na pinadalahan ng liham ni nanay. Ano nangyayari? Bakit kayo nagkakaganito? Alam ko ang lahat ng nangyari pero... Alam mo, Alberto, kailangan mong magpahinga. Kapag naaalala mo ng lahat, pwede mo akong sabihan. Nandito lang ako. Napahilamos ako sa sinabi ni Anastasia. Tumingin ako kay Kian at nakita ko ang pagsilay ng kanyang malademonyong ngiti. Alam kong pinaglalaruan nila ako at hindi ako papayag na madamay si Anastasia. Napabuntong hininga ko, saka umatras at bumalik sa aking higaan. Kailangan kong magsagawa ng plano. Malakas ang kutob kong may nangyari sa anak ni Manang Rosita at ginagawa niya ito para iligtas si Anton. Tumingin ako kay Anastasia at marahan na tumango. Inabot ko ang kamay ko at ngumiti sa kanya. Mukhang kailangan ko nga ng pahinga. Kailangan kita, Anastasia. Nandito ako, Alberto. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Hahawakan ko lang ang kamay mo. Matulog ka lang muna. Sige, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Ilagay mo lang muna Manang ang tiya dyan sa lamesa. Mabuti tuminahon ka na, Alberto. Hawak ko ang buhay ng nobya mo. Kung gusto mo siya makalabas ng buhay, huwag kang gagawa ng ikakapahamak niya. Magpahinga ka muna ha. Tama nga ang hinahala ko. Sige, iiwan ko lang muna kayo ha. Sabihan mo lang ako, Anastasia, kung may kailangan kayo. Alam mo na ang kondisyon ni Alberto. Maraming salamat, Kian. Mag-ingat ka lalo't gabi na. Ayos lang ako. Ikaw, Manang, dito ka lang muna. Walang katulong si Anastasia. Dito lang muna ako. Sige, mauna na ako sa inyo. Lumapit si Kian kay Manang Rosita at alam kong may ibinulong din siya dito dahil nakita ko ang pamumutla nito. Saka umalis si Kian. Napakagatlabi na lang ako at pinilit na pakalmahin ang sarili ko. Napansin naman ni Anastasia ang tensyon sa katawan ko, kaya hinawakan niya ang aking braso. Hindi ko mapigilang maluha dahil alam kong ako ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Mas lalong nag-alala si Anastasia nang makita ang pagpatak ng luha ko. Ayos ka lang ba, Alberto? Oo, ayos lang ako. Ikaw, wala bang ginawa sa'yo? Wala bang masakit sa katawan mo? Wala naman. Bakit? Wala. Dito ka lang ha. Kahit nasan ka magpunta, dapat kasama mo ko. Alberto, bakit parang balisa ka? Saan ka ba nagpunta? Masakit sa akin na hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, Anastasia. Pero itatama ko ang lahat. Lalabas ka dito ng ligtas. Hindi kita maintindihan. Naghahalusinasyon ka ba? Ang sabi sa akin ni Kian, simula nang pumunta ka dito, may nakikita ka mga bagay na hindi naman nila nakikita. Kilala mo ko, Anastasia. Sa lahat ng tao na inaasahan kong maniniwala sa akin, ikaw ang una. Alberto, nag-aalala lang naman ako. Kung may kinakaharap kang problema, tutulungan kitang ayusin yan. Wala naman na dito si Manong Junior. Wala na dito si Manong Junior? Sinabi yan sa'yo ni Kian? Oo, matagal na. Nakita ko mula sa malayo na parang wala na nakatira sa bahay ni Manong Junior. Kaya imposible na makita mo siya dito. At gusto ko maging maayos ka na. Dahil magiging ama ka na, Alberto. Ano? Anong ibig mong sabihin magiging ama na ako? Buntis ako, Alberto. Mabubuo ng pamilya natin. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako, natatakot o nag-aalala. Mas lalong namuo ang luha sa mga mata ko. Hinawakan ko ang kamay ni Anastasia. Alam kong hindi siya maaaring makaramdam ng sobrang takot dahil makakaapekto ito sa aming anak.
Bigla kong naalala ang 10 lahi ng aswang. Mas lalo kong nalaman ang plano ni Kian at Manong Jr. Dahil nagsanib puwersa na sila at may kakaibang amoy ang katawan ni Anastasia lalo na't buntis siya. Mas lalong nabigyan sila ng oportunidad na maisagawa ang kanilang ritual. Dumagundong ang kaba sa puso ko dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Anastasia at niyakap siya. Ako na ang pinakamasayang magiging tatay sa mundo. Alam kong magiging mabuti kang ama, Alberto. Alam mo, ititigil ko na to. Hindi na ako magkukwento ng mga kakaiba at hindi makatotohanan. Maaari mo na ba akong pakawalan? Yung pagkakatali ko, Anastasia? Hindi ko kaya nakikita kang nakatali. Oo naman. Pasensya na't kailangan itong gawin sa'yo. Alam ko naman na hindi ka tipo ng lalaking mawawala ng kontrol sa sarili. Maraming salamat, mahal ko. Pwede ko bang hawakan ang tiyan mo? Oo naman. Hindi ba masyadong malaki ang tiyan ko? Dahil nung nakaraang buwan ko lang nalaman. Gusto ko sanang sabihin ito sa'yo noong bago ka umalis. Pero gusto kong masorpresa ka. Alam mo, bukas na bukas, uuwi na tayo. Magpapakonsulta tayo sa doktor para malaman ang kalagayan ng anak natin. Talaga? Wala ka nang aasikasuhin dito? Wala na, mas mahalaga ang anak natin, Anastasia. Halika nga, mukhang pagod ka na. Madalas kasi akong mapagod at antukin. Higpitan mo pa nga ang yakap mo. Baka maipit ang anak natin. Ikaw talaga. Matutulog na ako, mahal. Babantayan kita at hindi ako aalis sa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Naramdaman ko ang pagtango niya bago tuluyan siyang nakatulog. Inayos ko ang kanyang pagkakahiga at unan sa kadahan-dahang tumayo. May nakita akong malapit na bintana sa amin kaya agad ko yung sinarado ng maayos. Dahil alam kong kailangan ko ng asin at bawang at hindi ko alam kung saan ko huling iniwan ang mga gamit ko pangontra sa aswang. Dahan-dahan akong lumabas at sa paglabas ko, nakasalubong ko si Manang Rosita. Nagulat siya nang makita akong nakawala sa kadena. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkagustong sumigaw para sabihan si Kian, pero nauna kong takpan ang kanyang bibig. Malalagay sa panganib ang anak ko. Wala silang balak na pakawalan ng anak ko. Dahil totoo ang sinasabi kong binubuo nila ang 10 lahi ng aswang. At ang kinakailangan nila lamang ay ang buhay ng isang buntis at bata. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi tayo kikilos, mamamatay ang anak mo. Alay siya sa 2 pang aswang. Hindi. Ang sabi ni Kian, papanatilihin niyang ligtas si Anton. Wala silang planong gawin yun, Manang. Maniwala ka sa akin. Alam mo ang ginawa nila sa nanay mo at gagawin nila yun sa anak ko. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko ililigtas ang anak ko. Alam mo ba kung nasaan ang anak mo, Manang? Hindi ko alam. Malapit na kami sa labas ng baryong ito nang hinarangan kami ni Kian. Kinuha niya si Anton at binalaan akong kung hindi ako susunod sa utos niya, ay papatayin niya ako. Kaya ginawa ko ang sinabi niya. Hinintay ko si Anastasyang dumating. Sinabi kong nagkataon lang kaming nagkita dahil pinasakay ko din ang anak ko papunta sa syudad. Kasama ang tiyahin niya at pumunta sa bahay mo. Nagulat na lang ako nang makita kitang walang malay at agad naman na lumapit si Anastasia sa'yo. Ano pang ginawa o sinabi ni Kian? Sinabi niyang hindi ka pa nakakalaya sa nakaraan kaya kahit wala na dito si Paring Junior, para kang baliw na hinahanap siya hanggang napunta ka sa gubat. At noong oras na yon, nakaramdam ng pagkasuka si Anastasia. At doon namin nalaman na buntis siya. Mukhang may gagawin ding masama si Kian sa nobya mo. Hindi nga ako nagkakamali. Tama ang hinahala ko. Kailangan na nating umalis, Manang Rosita. Pero ang anak ko, Ayun naman na magbibigay ng patibong sa kanya. Sa ngayon, kailangan lang muna nating siguraduhin na magiging ligtas tayo ngayong gabi. Pagka umaga, aakto tayo ayon sa kanilang plano. anong patibong natin sa kanila? Ang kahinaan nila. Tumingin ako kay Manang Rosita at nakita ko siyang tumango. Pumunta kami sa pinto at bintana at inayos ang pagkakasarado nito. Pagkatapos nilagyan namin ng asin at bawang tulad ng ginawa namin noong isang araw. Kaming 3 ay nanatili sa iisang kwarto. Mas tinalasan ko ang aking pandinig. Habang lumalalim ang gabi,
Wala akong narinig o naramdamang kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naging alerto pa din ako. Umabot na ang madaling araw, kaya kumilos na ulit ako. Tinanggal ko ang mga asin at bawang, saka inayos ko ang lahat tulad ng kung paano kami iniwan ni Kian. Pagbalik ko sa kwarto, pareho pa silang tulog. Inayos ko ang buhok na tumatabon sa mukha ni Anastasia at hinalikan siya sa pisngi. Nahagip ng mata ko ang cabinet ni tatay. Marahan ko yung binuksan, saka nakita ko ang kwintas. Kinuha ko yun, saka bumalik sa hinihigaan ko para mag-aktong natutulog. Kian, nandito ka na pala. Bakit walang kadena si Alberto? Tinanggal kagabi ni Anastasia. Sabihin mo sa akin lahat ng nangyari. Nag-usap sila kagabi ni Anastasia. Pero wala akong narinig na sinabi ni Alberto tungkol sa katotohanan. Alam mo naman ang gagawin ko sa anak mo kung nagsisinungaling ka, di ba? Alam ko. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag ka mag-alala. Magiging magkasama din kayo. Oh, Kian, ayos ng kalagayan ni Alberto. Ganon ba? Oo, wala siyang ginawa tulad ng sinabi mo. Oh, gising na pala siya. Walang emosyon akong humarap kay Kian bago ngumiti kay Anastasia. Mula sa gilid, nakita ko ang mataman na pag-oobserba sa amin ni Kian. Pinantayan naman niya ang titig ko. Mahigpit kong hinawakan ang nasa kamay kong kwintas. Marahan akong ngumiti, saka mabilis yung pinakita sa kanya. Nakita ko naman ang pagkagulat sa ekspresyon niya at bago pa man siya makagalaw, agad kong kinuha ang oportunidad na yon para ibalibag siya sa sahig at ipitin ang likod niya gamit ang tuhod ko. Hindi naman siya agad nakagalaw. Bago pa man nila maproseso ang ginagawa ko, hinampas ko ang batok ni Kian, dahilan para mawalan ito ng malay. Anong ginagawa mo, Alberto? Pasensya na, Anastasia. Kailangan kong gawin to. Anong kailangan gawin? Totoo bang nabaliw ka na? Iha, Anastasia, huminahong ka. Lahat ng sinabi ni Alberto kahapon ay totoo at sumang-ayon ako sa plano ni Kian dahil nasa kanya ang anak ko. Hawak ng mga aswang ang anak ko. Totoong may aswang sa baryo natin? Oo, kaya ayaw kong pumunta ka dito, Anastasia. Parte to ng plano ni Kian. Lalo na't alam niyang buntis ka. Teka lang, kailangan ko iprosesong lahat ng nalaman ko. Manang Rosita sa Anastasia. Itatali ko lang si Kian sa upuan. Ako na ang bahala sa kanya. Ang anak natin, Anastasia. Kailangan lang nating makaalis dito at magiging maayos na din ang lahat. Ibig sabihin, aswang si Kian? Hindi, isa lang siya sa tumutulong sa ritual na isinasagawa ni Manong Junior. Manong Junior, hindi ba't wala siya dito? Nandito siya, Anastasia. Nagsinungaling ulit si Kian sa'yo. Hindi totoo wala dito si Paring Junior. Hindi niya kayang umalis dito lalo na't nandito ang memorya ng kanyang anak. At anong kinalaman ni Kian? Dati silang magkasintahan ng anak ni Manong Junior. At hindi ko yun alam, kaya't galit din siya sa akin. Ngunit wala kang kasalanan. Biktima ka din lang ng sarili mong ama. Ngunit pamilya niya ako. Kadugo lang pero hindi ikaw ang gumawa. Mahal, hindi maganda sa anak natin ang malakas na emosyon. Masahilan ang pagbubuntis mo, lalo na't halos 2 buwan pa lang. Dahil ayokong palagi kanilang sinisisi. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Ramdam ko ang galit sa kanyang puso. Nakaramdam na din ako ng kirot. Sa ilang taon kong kinimkim ang lahat ng sakit, ngayon ko naramdaman na hindi lang pala ako ang naapektuhan. Pinunasan ko ang luha sa kanyang pisngi. Tumingin ako kay Manang Rosita na ngayon ay lumuluha na din. Napatingala ako at inipon ang buong lakas ko. Humiwalay muna ako kay Anastasia at lumapit kay Kian. Kailangan naming malaman kung nasaan ang anak ni Manang Rosita. Patawarin niyo ako sa gagawin ko pero kailangan. Manang Rosita, lumabas muna po kayo ni Anastasia. Teka lang, Huwag ka mag-alala, mahal. Matatapos rin to. Kian! 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 Alberto!
Pakawalan mo ako dito! Gagawin ko lang yun kung sasabihin mo sa akin kung nasan si Anton. Ang kwintas! Yung kwintas na binigay ko, nasa na? Ito bang hinahanap mo? Akin na yan! Sabihin mo muna sa akin kung nasan ang anak ni Manang Rosita. Hindi! Kailangan ninyong pagbayaran lahat ng ginawa ninyo! Bising ka, Kian. Hindi sila kasama sa paratang mo sa akin. Tatay ko ang pumatay sa nobya mo. Wala silang kinalaman dito. Pero pare-pareho lang silang walang ginawa. Namatay ang babaeng mahal ko. At ang mga tao ay umakno na parang walang nangyari. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Alam kong masakit tong nangyari sa'yo. Pero hindi kailangan ng ibang tao na magmukmok para sa'yo. Wala kang karapatang sabihin yan dahil anak ka ng mamamatay tao. Tama ka. Anak nga ako. Kaya ako na lang ang punteriyahin nyo. Pakawalan nyo sila. At ako na lang ang patayin nyo. Akala mo, ganun lang kadali yun? Akala mo, buhay mo lang ang kapalit ng buhay ng mahal ko. Gumising ka, Kian. Patayin nyo man ang lahat ng tao. Hindi kayo makakatakas dito. Mga mapanlin lang ang aswang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. May plano si Manong Junior. At hanggang kailan ka maniniwalang may pakisa sa'yo, ha? At iniisip mo ba kung anong reaksyon ngayon ng nobya mo? Huwag mo siyang idadamay dito. Ginigising lang kita. Kung mamamatay tao ang tatay ko, hindi ibig sabihin na may karapatan na kayong patayin ng lahat ng tao dito sa baryo. Napahinto siya. Sa kaunting sandali, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Biglang nabuhayan ang loob ko. Alam kong may pag-asa pa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Desperado na akong makalabas sila dito at makaligtas. Biglang bumalik ang walang emosyon niyang ekspresyon. Kinang Quintas, Sabihin mo muna sa akin kung nasan si Anton. ang tanga mo talaga, Alberto. Sabihin mo na sa akin kung nasan siya o puputulin ko to. Alam ko kung gaano kahalaga to sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo ginawa ko lang magdrama kanina para makuha ang dalawa? Oh, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin kung bakit ang tahimik ng paligid? Hindi. Anastasia? Manang Rosita? Ang tanga mo! Akala mo ba hindi ko malalaman na may plano kayo? Hindi ako uto-uto! Saan mo sila dinala? Sabihin mo sa akin. Ano, Alberto? Anong pakiramdam? Hindi ka mananalo sa labang ito. Uuwi kang luhan at sisiguraduhin namin magdudusa ka habang buhay! Sabihin mo! Sabihin mo! Nasaan sila? Ano? Nasaan sila? Hindi mo sila mahanap hanggang mamayang gabi, Alberto. At sa oras na makita mo sila, sigurado akong nasa bingit na sila ng kamatayan. Hindi! Hindi! Kung ako sa'yo, susundan mo na kung saan sila dinala o baka mahuli ka. Isang sigawang pumalibot sa buong bahay. Hindi ko na nakimkim ang galit ko. Itinaas ko ang kamao ko at paulit-ulit na sinuntok ko si Kian hanggang sa manghina siya. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Ilang suntok pa ang pinakawalan ko at lumayo na ako sa kanya. Tumakbo ako papalabas ng bahay at pilit kong tiningnan ang paligid sa posibleng pinuntahan ng kumuha sa kanila. Maraming pumapasok sa isip ko pero pilit kong pinakalma ang sarili ko at naghanap ng magtuturo sa akin kung saan siya dinala. Nang wala akong makita, buong galit akong pumasok ulit sa bahay at pinuntahan si Kian at kinwelyohan. Sabihin mo sa akin kung nasan sila! Hindi ko sasabihin! Wala ka na ba talagang kabutihan dyan sa puso mo, Kian? Para sa mahal ko ang lahat ng ginagawa ko. Kailangan kong ipagiganti siya tulad ng sinasabi ni Manong Junior. Beste, Kian! Naririnig mo bang sinasabi mo, ha? Hindi ang nobya mo ang may sabi niyan. Ang tatay niya. Alam mo kung anong klaseng babae siya, di ba? Bakit mo kailangang gawin to sa ibang tao? Ako na lang! Ako na lang, Kian! Akala mo magiging madali lahat sa'yo, Alberto, no? Pwes hindi! Alberto, sa wakas, ikaw din ang bumuo ng lahat ng plano ko. Saan mo dinala sina Anastasia? Kung hindi niyo sasabihin, lalabanan ko kayo hanggang Sa pagbuhatan mo ko ng kamay, Alberto, mauna ang anak ninyo ni Anastasia. Hindi, huwag mo siyang sasaktan. Anong pakiramdam ng nasa kapamakan ng anak mo, Alberto? Masakit! Parang tinutusok ng karayom.
Sa ilang taong lumipas, wala akong ginawa kundi magplano kung papaano ko kayo pahirapan. Kung papaano ninyo mararamdaman ang lahat na dinanas ko. At sa wakas, nang dahil sa pagkikipagsanib puwersa ko sa kadiliman, mangyayari na ang gusto ko. Nagmamakawa ako, Manong Junior. Walang kinalaman si Anastasia sa ginawa ng ama ko. Sinumpa ko noong paman na kung sino ang konektado sa inyong pamilya ay mamamatay. Anong gagawin ko? Kung kailangan kong putulin ng parte ng katawan ko ngayon, gagawin ko. Gustong gusto ko ang pagiging inspirado mo. Kapalit ng pamilya ko. Kaya Manong Junior, nagmamakawa ako sa inyo. Pag-iisipan ko. Pero ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin ang hintuturo mo. Gagawin ko. Gagawin ko. Agad akong naghanap ng kutsilyo at ang nakita ko lang ay gunting. Mabilis ko yung kinuha at nanginginig ang kamay kong itinapat yon sa hintuturo ko. Inalala ko ang sitwasyon nila Anastasia para mawala ang pag-aalinlangan ko. Mabilis kong inangat sa ere ang gunting at tinusok ang hintuturo ko. Isang malakas na hiyawang pinakawalan ko. Hindi pa ito agad naputol dahil sa tigas ng buto ko. Nanghihina ang kalamnan ko pero inangat ko ulit sa ere ang gunting at walang tigil na tinusok ang hintuturo ko. Ganyan ka. Ganyan nga, magdusa ka. Ito na ang daliri ko. Pakawalan mo na sina Anastasia at ang anak ko. Sinabi ko, di ba, pag-isipan ko ba? Ginawa ko ng sinabi mo Nagmamakaawa din ang anak ko sa tatay mo. Pinakinggan niya ba? Huwag ang pamilya ko, huwag. Hindi pa tapos, Alberto. Sa ngayon, ikaw naman ang bahala sa kanya. Kian? At baka hindi mo pa nalalaman ang nangyari sa ama mo. Bago ka mamatay dito, sasabihin ko sa iyo. 2 araw na siyang patay, Kian. Alam mo kung anong ginawa ko? Nagpadala ako ng lason sa kaaway niya sa loob. At alam mo na kung anong sunod na nangyari, di ba? Nanigas ang katawan ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Hindi ko na malaya na nakawala na si Kian sa pagkakatali ko. Saktong paglingon ko sa likod, tumama ang matigas na kahoy sa aking ulo, dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako nang biglang may bumuhos na malamig na tubig sa aking muka. Nanlalabo ang aking mga matang tumingin sa paligid. Bigla kong nahagip si Manang Rosita na walang malay. Agad akong nabuhayan at nakita ko si Anastasia na nakasandal at wala ding malay katabi ni Manang Rosita. Anastasia, Sa wakas, gising ka na. pakawalan mo si Anastasia. Mamakaawa ako, pakawalan mo siya. Hindi kayo makakatakas dito, Kian. Sila ang huling alay sa 2 aswang na bubuo ng 10 lahi ng aswang. Hindi, huwag mo silang idamay dito. Kaya nagpamakaawa ko sa iyo. Sapit na ang gabi. Tingnan mo silang kainin ng mga aswang. Hindi, wag! Wag! Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko dahil biglang lumuwag ang pagkakatali sa akin mula sa puno. Kinuha ko agad ang oportunidad na yon para umalis. Nakita naman ako ni Kian at balak sana akong patigilin nang sipain ko siya. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang anak ko at si Anastasia. Kahit kumikirot ang sugat ko, hindi ko na ito halos maramdaman dahil sa sobrang galit. Tapos na akong api-apihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Susugod muli si Kian sa akin nang ilabas ko ang kwintas niya at putulin ito saka sinuntok siya ng maraming beses. Hindi na ako nag-alinlangan. Wala nang awa sa puso ko. Nang maramdaman kong hindi na siya lumalaban, tinapon ko ang dugo ang kwintas sa kanya at tumingin sa paligid kung nasaan si Manong Junior pero hindi ko siya nakita.
Anastasia! May kakaiba ko nararamdaman sa katawan ko. Nag-aalala ako para sa anak natin. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo dito. Ano nangyari sa daliri mo? Wala to. Magpahinga ka na muna dyan. May nararamdaman akong presensya sa paligid. Matatapos ko din to. Ayoko mawala ka. Hindi ako mawawala. Sabay nating palalaki ng anak natin. Alberto, ang anak ko. Manang Rosita, may malaki kayong sugat sa paa. Ang anak ko, Alberto. Nasa loob ng kubong yon. Iligtas mo siya. Oo, Manang. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Maraming salamat sa lahat, iho. Eto ang buntot pagi na aking tinago. Alam kong magagamit mo ito kaysa sa akin. Mula ito sa iyong mga gamit na nasa bahay. Maraming salamat dito, Manang Rosita. Mas nagkaroon tayo ng pag-asang makaligtas. Dito lang muna kayo, Anastasia. Pinapangako kong walang masasaktan sa inyo. Tumingin ako sa likod at nakita ko ang isang malaking asong may mapupulang mga mata at sa taas na may isang manananggal. Hinigpitan ko ang hawak sa buntot pagi at kinalaban sila. Bawat hampas ng buntot pagi, tumatama sa parte ng katawan nila kaya mas nanghihina sila. Nagawa ko yon pero dahil dalawa sila, nagawang makalmot ng aso ang aking likod sanhi ng paghiyaw ko. Nanghihina akong napaluhod at galit na tinitigan ng asong nanghihina din. Tumingala ako at nakita kong nakatingin na ang manananggal kay Anastasia. Ramdam ko ang pag-agos ng dugo sa aking likod pero pinilit ko pa ding tumayo. Isang hampas pa at nahulog mula sa ere ang manananggal. Kinuha ko ang oportunidad na yon, nakuhanin ng malaking kahoy at tinusok sa lupa ang pakpak nito. Napahiyaw ang manananggal sa ginawa ko. Tatalikod na sana ako para kalabanin ng aso nang maramdaman ko ang pagkagat nito sa aking binti. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko nang maramdaman ko ang matutulis nitong ngipin na bumabaon sa balat ko. Alberto! Huwag ka lalapit! Hindi! Kailangan mo ng tulong! Kaya ko to! Lumayo ka sa kanya! Sa likod mo! Huli na ang lahat nang makawala ako sa pagkakakagat ng aswang sa binti ko. Tumilapo na si Anastasia dahil sa lakas ng hampas ng kabilang malapad na pakpak ng manananggal. Nanlaki ang mata ko at agad na kumuha ng isa pang matulis na kahoy para tusukin ang isa pa nitong pakpak. Humiyaw muli ang aswang at buong lakas akong tumayo sa kanilatigo ng maraming beses ang aso hanggang maglumpasay ito sa sahig. Hinihingal akong napahawak sa tuhod ko at dahan-dahang lumapit kay Anastasia. Anastasia! Alberto! Dugo! Hindi. Minudugo ako! Anastasia, alis na tayo. Dadaling kita sa ospital. Natatakot ako, Alberto! Alberto! Sa likod mo! Hindi! Alberto! Manang Rosita! Ikaw ang magliligtas sa anak ko. Huwag mo siyang pababayaan. Nanghihina ang katawan ko nang makita ko si Manang Rosita na nanghihina habang nakabaon sa likod nito ang matutulis na kuko ng aso. Gagalaw sana ako para iligtas siya nang biglang hinila siya ng aso at walang awang nilapa at kinain. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ko. Gusto kong tumulong pero ayoko ding iwanan si Anastasia lalo na't dinudugo siya. Mahigpit kong hinawakan ang latigo. Sa wakas, isa na lang ang kailangan ihay na pagkain sa swang. Mangyayari na ang matagal ko nang pinaplano na ritual. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na tao. Hindi mo na to ginagawa para sa anak mo. Lahat ng ito ay para sa kanya. Wala kang karapatang sabihin yan dahil anak ka ng mamamatay tao! Peste! Anong pinagkaiba mo sa ama ko? Pinatay mo ang maraming inosenteng tao para sa sinasabi mong ritual. Ngayon, matatalo ka na at mamamatay. Akala mo ba makukuha mo ako sa mga salita mong yan? Tama nga ang inala ko sa iyo. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko.
Nahihibang na kayo! Sa kabila ng ginawa ko, hindi mo pa din ako matanggap bilang kasintahan niya. Noon pa lang, hindi kita natitipuhan para sa anak ko. Ginagamit mo lang ako. Tama ka! Isa ka lang sa mga paing ko! Mahal na mahal ko ang anak mo. Palagi kanyang kinikwento sa akin. At hindi ko alam na ganito ka palang klaseng tao. Matagal ko na itong pinapalampas dahil gusto kong iparamdam sa'yo na kaya kong sumunod sa'yo para sa anak mo. Pero hindi ito ang gusto niya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya hindi kita matanggap-tanggap dahil alam kong tatalikuran mo din ako. Ikaw ang nagbukas ng sarado kong utak, Manong Junior. Ngayon ko lang napagtanto lahat na nawawala na pala ako sa sarili ko. At hindi ko na halos maalala ang lahat ng masasayang alaala namin ng anak mo dahil sa galit. Tumingin lang ako sa kanila. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa aking puso. Hindi ako halos makapaniwala na mag-iiba ang pananaw ni Kian ngayong nasa bingit na kami ng kamatayan. Lumingon sa akin si Kian. Walang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya, pero taimtim akong nanalangin na sana tulungan niya kami. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at lalapit na sana siya kay Manong Junior nang makita kong nakuha niya ang atensyon ng malaking aso. Mas lumakas ang tibok ng puso ko, lalo na't nakita kong lumingon din si Kian sa aso. Naghanda na ako sa posibleng gagawin ni Kian at nagulat na lang ako nang biglang tumakbo siya palapit kay Manong Junior. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Huwag kang tumakbo, Kian! Masabulin ka ng kaswang! Bitiwan mo ako, Kian! Bitiwan mo ako! Hindi ko na kayang ipagpatuloy mo pa to, Manong Junior. Hindi na to tama. Sa lahat ng ginawa natin, mayroong ka pa na konsensya? At yan ang labis kong ikinasisi. Dahil maraming pagkakataong gusto kong huminto, pero hindi ko magawa. Hanggang sa maraming madamay na tao. Hindi mo mahal ang anak ko. Bitiwan mo ko! Alam niya kung gaano ko siya kamahal. At alam kong ito din ang gusto niya. Hindi ako halos makagalaw nang makita kong sumugod sa kanila ang aso at pareho silang nilapa. Bigla namang nakawala ang manananggal sa mga kahoy at lumapit din kay Manong Junior at tinangay ito sa ere. Nakita ng dalawang mata ko kung paano maghiwalay ang katawan ni Kian habang lumalabas ang mga laman loob nito na puno ng sigawan ng paligid. Bigla kong naramdaman ang hawak sa akin ni Anastasia kaya agad akong natauhan. Tumingin siya sa kubo kung nasaan si Anton at agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Buong lakas ko siyang binuhat at nagmamadali kaming pumunta sa kubo. Nang makarating kami doon, saktong narinig ko ang mabilis na takbo ng aso pero sa huli ay hindi nito kami naabutan. Isang malakas na kalampag ang ginawa nito sa pinto bago tumahimik ang paligid. Sa loob, nakita namin si Anton na walang malay. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nandito at hindi siya ginawang pain. Ang sakit ng tiyan ko, Alberto! Diyos ko, teka lang, kukuha lang ako ng malinis na tuwalya. Alberto! Wala na! Anong wala na? Teka, pahihintuin natin ang pagdurugo mo. Wala nang anak natin! Ano? Hindi Anastasia. Patawarin mo ako! Hindi. Naku, ang dapat na maghingi ng tawad sa'yo. Ako may kasalanan ng lahat ng to. Ako! Mahal ko. Alam kong ginawa natin ang lahat. Ang anak ko! Ang anak ko! Hindi ko pa nga siya nasisilayan. Hindi ko pa siya nahahawakan. Patawarin mo ako, Alberto! Nanatili akong nakayakap kay Anastasia. Lahat ng lakas ko ay nawala. Bigla kong naramdaman ang panghihina ni Anastasia kaya agad akong tumingala sa kanya. Doon ko lang napansin na namumutla siya. Agad na dumagundong ang puso ko at hinawakan ang mga kamay niyang nilalamig.
Alberto. Kailangan na kitang dalhin sa ospital. Kaya ko pa. Manatili ka munang nakahiga, mahal. Nakikita ko ng sinag ng araw. Makakalabas na tayo ng gubat na to. Ang bata, si Anton. Huwag ka mag-alala. Kasama natin siya sa paglabas. Lumaban ka lang, ha? Lalaban ako. Hindi kita iiwan. Oo, mahal ko. Buong lakas akong lumapit kay Anton at sinampa siya sa aking likod. Pagkatapos, lumapit din ako kay Anastasia at binuhat siya. Ramdam ko ang unti-unting pagbigay ng katawan ko, pero pinilit kong tumayo. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng gubat. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Mapapaluhod na sana ako sa panghihina ng katawan ko nang biglang makita ko ang kalsada kung saan may mga sasakyang dumadaan. Gamit ang buong lakas ko, pumunta ako doon at agad na may nakapansin sa aming matandang lalaking nagmamaneho ng tricycle. Mabilis niya kaming tinulungan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Pagdating namin doon, hindi ko namalayan na nawalan na ako ng malay at nagising na lang ako sa tunog ng mga makina sa ospital. Nasaan ako? Teka, si Anastasia. Manong Alberto, gising na po kayo. Anton, nasaan si Anastasia? Nangihina pa rin ako. Hindi ko kayang tumayo. Nandun po sa kabilang kwarto. Kahapon po siya nagkaroon ng malay. Alberto, sa wakas, gising ka na. Anastasia, salamat sa Diyos at ligtas ka. Nag-alala ako sa iyo. Sa dami ba naman ng sugat at nawalang dugo sa iyo? Wala to. At hindi kita kayang iwan. Kumusta ka na? Ano ang kalagayan mo? Ang anak natin. Mahal, hindi na kaya ng anak natin. Wala na siya. Dahil sa lakas ng pagkakampas ng katawan ko nung gabing yun. Kasalanan ko. Patawarin mo ko, Anastasia. Eh, ginawa mo din ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko malang nagawang protektahan ng panganay nating anak. Masakit. Napakasakit, Alberto. Pero hindi natin kasalanan to. Napahagulgul na lang ako kasabay ng pagyakap sa akin ni Anastasia. Hindi ko pa din matanggap ang lahat ng nangyari. Nanatiling nakayakap siya sa akin hanggang pumalma ako. Tumingala ako sa kanya at buong pasasalamat ko dahil nakaligtas pa din ang asawa ko sa bingit ng kamatayan. Lumingon ako kay Anton kasabay ng pagpunas ng mga luha ko. Malaking pasasalamat kung ligtas ka, Anton. Tinulungan po ako ni Manong Kian. Siya po ang nagtago sa akin dun sa kubo. Nanghingi siya ng tawad sa akin bago tinakpan ng aking ilong hanggang nawalan ako ng malay. Si Kian, Alam kong may parte kay Kian na salungat siya sa mga plano ni Manong Junior. Pero dahil sa galit at pagmamanipula ng matanda, nagawa niyang lahat ng yon. nang dahil sa ama ko. Alberto, alam kong magiging mahirap ang proseso pero kailangan nating matutong magpatawad. Ang lakas mo, Anastasia. Ikaw ang naghirap. Tayo Alberto. Hindi lang ako. Pero kung mananatili ang galit sa ating puso, paano tayo magiging masaya? Pero sa totoo lang, hindi ko kayang makalimutan at patawarin ang lahat sa nangyari. Pero alam kong makakaya natin dahil hindi tayo tulad nila. Tinamaan ang puso ko dahil sa sinabi niya. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Tumango ako at niyakap siya ulit. Dinama ko ang mainit niyang katawan habang dinadamdam ang mabigat kong puso. Pagkalipas ng 1 linggo, nakalabas na kami sa ospital. Hindi alam ni Anton ang nangyari sa kanyang ina, pero sinabi sa akin ng kapatid ni Manang Rosita na siya na ang bahala. Nakakalungkot man pero alam kong ito ang desisyon na pinili nila. Habang kami naman ni Anastasia, gumawa kami ng libingan ng aming panganay na anak. Ayokong makalimutan namin siya.
Ano palang ipapangalan natin sa kanya? Anong gusto mo? Wilbert. Magandang pangalan yan. Hindi man natin alam kung anong kasarian ng anak natin. Parang gusto ko siyang tawagin sa pangalang yan. Maganda nga. Kung saan sasaya ang mahal ko, doon ako. Binubola mo na naman ako. Asan ang pambobola doon? Masaya kaming tumingin sa libingan ni Wilbert. Habang nakatitig kami doon, inaalala ko ang dati naming baryo. Hindi nangyari ang ritual kaya hindi naisagawa ang plano ni Manong Jr. Pero mananatili na ngayon doon ang ibang mga aswang. Lumingon ako kay Anastasia at hinalikan ang noo niya. Gusto mo pa ba akong maging albularyo? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nasa puso ko ang paggagamot pero ayoko ding malagay ka ulit sa kapahamakan. Alam mo, Alberto, walang mali sa gusto mo. At ang nangyari sa atin noon, magsisilbi yung aral para hindi na ulit mangyari. Kaya kung gusto mo pa din, bakit naman ako tututol? Talaga? Oo naman. Anastasia, naalala mo bang sinabi ko noon bago ako umalis? Yung may gusto ko na sabihin sa akin? Oo. Kinakabahan kong nilabas ang singsing sa aking bulsa. Nakita ko ang pagkagulat niya nang makita niya yon. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Napangiti ako at mabilis yon na pinunasan. Ano ito? Anastasia, alam kong maraming nangyari sa atin nung nakaraang linggo. Ngunit gusto kong kunin ang oportunidad na to para kunin ang kamay mo sa harap ng anak natin. Alberto, Tatanggapin mo ba ang kagustuhan kong pakasalan ka? ang saya-saya ko. Oo. Oo, Alberto. Mas lumawak ang ngiti ko sa sinabi niya. Ramdam ko ang labis na saya sa aking puso. Mabilis ko siyang binuhat at inikot sa ere at inabot ko ang kanyang labi para bigyan siya ng isang matamis na halik. At doon na nagtatapos ang kwento ng aking lolo Alberto. Alam kong napuno ng emosyon ang inyong mga puso sa lahat ng nangyari at ganoon din ako. Hindi ko alam kung kailan ia-upload ang aking liham. Pero gusto ko lang malaman ninyo na ang araw kung kailan ko ito binigay ay araw din ng pagkamatay ng anak nilang si Wilbert. Hanggang dito na lamang po. Sana nagustuhan ninyo ang kwento. Maraming salamat po ulit sa team at sa lahat ng nakikinig. Ako muli si Oscar, nagpapaalam.